What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina General Macanas at Attorney Trixie. Pahiya di umano itong si AS Bersamin, no? Matapos pinag-report ito sa kung anong tunay na nangyari sa Ayungin Shoal. Na walang idea di umano ito sa tunay na nangyari dahil magkasalungat ang pahayag ng DND Secretary Teodoro sa kanyang winika. Nabuti pa nga di umano itong AFP chief na si General Bronner kanyang sinabi na tila'y malapirata ang galawan ng mga China sa West Philippine Sea. Kung kaya naman ang katanungan ng taong bayan ano ang susunod na magiging hakbang ni BBM? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, pati si Attorney Trixie kanyang winika na walang magandang kahihinatnan ang pagkakaroon ng giyera sa ating bansa sa pagitan ng China. Kung kaya naman ang panawagan niya huwag tayo masyadong mapusok at maging mapaniwala sa mga vloggers na todo suporta kay BBM na labanan ang mga taga-China. Dahil bandang huli tayo rin naman ang mapupuntirya sa gulo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pag-usapan natin ngayon ang nangyaring hearing sa Senado tungkol sa kaguluhan sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal. Nagpatawag si Senator Amy ng hearing sa Senado para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa latest incident sa Ayungin Shoal. At dito, nagkasagutan si Senator Amy at Secretary Teodoro tungkol sa pabago-bagong pronouncement ng ating gobyerno. At parang lumalabas, nakakaya si Executive Secretary Bersamin. Okay, so yun na. Klaro na ang lahat. Ang official na nangyari, official characterization, no accident. It's a deliberate nung sinulat ko, deliberate aggressive action by China and an illegal use of force. So, nakakahiya po ang Malacanang. Executive Secretary, siya ata ang chairman ng National Maritime Council. Di ba? 5 days after yung incident, nag-meeting ang National Maritime Council. After that, nagbigay ng pronouncement si Executive Secretary Bersamin, dating Chief Justice. Sabi niya, it's just an accident. It's a misunderstanding. Kalokohan. Kaya ang daming nag-react na pinagtatawanan na tayo sa ibang bansa. Isang US Maritime Security expert ang nag-react, si Ray Powell. Sabi niya, it's very clear. That's not an accident. It's not a misunderstanding. So, alam niyo, dahil siguro sa kapalpakan ng gobyernong ito, yun, nagbago na naman ang Ang Pangulo naman, after the incident, napakatahimik. It took so many days bago siya nagsalita at nagbisita sa mga kasundaluhan natin sa Western Command. Ang bagal ng reaksyon. Kaya tuloy, nagkakalito-lito itong nasa baba niya. Tapos yung statement niya, napaka-general na we do not want war. We will not escalate. Mga ganun-ganun lang. Napakahina. Pag si Tatay Digong, just imagine, kung si PRRD ang presidente at ganyan ang nangyari. Kaya nga. Ako, hindi na yan, kaagad, magsasalita na yan. Malalaman natin ang stand niya. Ang presidente, tahimik. Natakot. So, salamat naman. Sa wakas, natauhan ang ating executive department, executive branch natin na hindi na aksidente.
hindi na misunderstanding. Ulitin ko, sinulat ko. Official characterization is deliberate, aggressive action by China and an illegal use of force. So, lesson ito ni Secretary Bersamin. Palusot pa si Secretary Teodoro na dahil daw sa Chief Justice siya, maingat lang. I agree with Senator Remy. 5 days after the incident, hindi pa niya alam kung anong tunay na nangyari. Kapabayaan na yun. Unang nagsalita si Secretary Teodoro, sabi niya, Yung Insyol is an obstacle to the peace and stability in the West Philippine Sea. Yung ginawa ng China, obstacle, nanggugulo. Tapos, very clear statement. Mabuti pa itong si General Browner. Anong sabi niya? It is tantamount to act of piracy. Yun ang tama. Bakit binago? After nag-meeting yung National Maritime Council, wala rin pala. Walang binatbat yung Maritime Council na yan. Takot magsalita again sa nangyari sa... Kaya, nadidemoralize po ang tropa. Kaya, yun, kinakailangan nila isang Manny Pacquiao na nagbigay ng mensahe para kunuhay, ma-high moral ang ating tropa. So, sana hindi na ito maulit itong ganitong pangyayari kasi nakakaya sa ating bansa. It is important for us to realize that there is another country, a sovereign country, one that considers itself our ally, na tinarget ang Pilipinas for the sole political purpose na hindi tayo mag-pivot o makipagtransaksyon o matuloy ang mga relasyon natin with China, so that they would not lose us as their allies. In short, willing na willing silang ilagay tayo sa peligro para para i-uphold ang interest ng bayan nila at the expense of ours. Okay? So, tingnan niyo, yung mga trolls dito, they don't care about human lives. In fact, they don't even care about Filipino lives. Hindi natin alam kung kasama sila dun sa disinformation campaign. Gayunpaman, kailangan observant tayo. And now, kumbaga, itong mga pagmamanipulate ng pagmamanipulate ng mga so-called opinions that we see. Okay, and it's not an accident that these opinions are what we see because they are gaming the system of the of social media. And so yung purpose talaga nito was to defeat our national interest. So look, some of the trolls not knowing how to react are now laughing. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, they don't know how to answer. They have no responses to this. Kasi sa totoo lang, nobody has actually come up with any response to the Reuters report. Other than the fact that it is also kahit yung US health authorities are saying that this was not a good thing. Kumbaga, di ba? Sabi ni yes, it's not racism, it was business. No, sir, it was not just business. But they were using racism, yung latent racism ng bawat Pinoy dito sa Pilipinas, they were reaching into that particular subconscious discriminatory thing in the back of our minds. They were manipulating that so that we would not adhere to a pivot towards China or to continue having good relations with China because the US and China are in a trade war. So can you imagine, political and trade, ang interest na pinoprotektahan ng US at syempre pinoprotektahan nila ang kanilang mga interest. But at the same time, itong particular na policy nila was resulting in deaths in the thousands. Of course, hindi lang dito sa Pilipinas, pero several other countries as well. Pero dito, naging particular yung Reuters report because it was so easily caught. Okay? So ang nangyari dito kanina nga, and I would reiterate, doon sa hearing ni Senadora Amy kanina sa Committee on Foreign Relations, nakatumatagginting war or
or yung paghihikayat, hindi daw natin gawain yung paghihikayat na magkaroon ng alitan dyan sa West Philippine Sea. Ang gusto nga daw ng presidente is to peacefully resolve the issues. Talaga, peacefully resolve? Okay, pero hindi halata. Sabi ni No Jeff NT, may study sa US na possible magpa-cause ng mutation ng mRNA vaccines like Pfizer. Kaya nangangamba sila sa pagdami ng may cancer. Mas safe pa rin ang Sinovac. So, sabi ni Liam, di nagsasalita ang presidente, baka di na naman yung West Philippine Sea, prank lang pala kasi sabi ni Bersamin, aksidente lang. So actually, at the end of that, sinabi po ni Sec Gibo na hindi na tama yung sinabi ni ES Bersamin. Na-point out nga ni Senator Amy, ano ba, ba't magkaaway ba kayo? Ano ba kayo? Hindi. Ang sabi is this, hindi na daw, and hindi din susundan yung sinasabi ni ES Bersamin na i-announce na lang sa dyaryo kapag may rotation and resupply tayo. Sabi ni Sec Gibo, ay hindi na totoo yan, hindi na natin i-announce kasi anyway, regular naman yung RORE. At the same time, inassert niya, this is not a Coast Guard operation, this has always been a Navy operation kasi barko namin yun. So, pero there was a time, at yun yata ang hindi pinag-uusapan ni Sec Gibo, there was a time na, yun nga, including nung time ni Vice Admiral Carlos, nung nag-RORE, ang tayo dun sa mga Marines natin na nandun sa Ayungin, Marines and Navy pala ang nandun sa Ayungin, it's a civilian ship or boat, and it's accompanied by the Coast Guard. Ngayon, hanggang ngayon, hindi rin talaga. So, meron silang sinasabing assertive transparency, pero who was not being transparent with us? Bakit hindi sinasabi ni Sec Gibo kung bakit tayo nagbago na hindi na Navy ships ang ginagamit natin, ay hindi na civilian boats ang ginagamit natin. Kung hindi nga ako nagkakamali, nag-start yan, kaya civilian o kaya Coast Guard, dahil yun lang po ang makakalapit sa shoal, baka matamaan kung Navy ships. But they're now using yung mga inflatable pero hard yung hull ng mga boats na ginagamit, but still, Navy pa rin ang ginagamit nila ngayon. So, they did not clear that up in particular. Pinakinggan ko yun, inulit-ulit ko pa, parang hindi ko nakita.